and peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Magandang hapon po mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po sa ating pagtuntunan as usual dito po sa 4 o'clock habit. Alam po yung awit na yun, it is well with my soul. Actually, ang gawa po ng mga titik ay hindi po isang Kristiyano. Siya po isang miyembro ng isang denominasyon na kanyang pamilya po ay magbakasyon sa patungong Inglaterra, England. Nagkaroon shipwreck ang kanyang barko na sinasakyan nila at nang tumanggap siya ng telegram mula sa asawa niya, siya lang nag-survive. So isunod po yung titik na yun. Later on, hindi lagyan po ng tono. Kaya po yun ang awit, it is well with my soul. Magandang awit po yan. Nagpapakilala ng lubusang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit na pang mangyari. Hindi bibitawan ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos.
Ang ating pong paksa po sa hapong ito ay parang naiiba eh. Kasi ang title po, Are You Sleeping? Ikaw ba ay natutulog? Kasi tayo po mga tao, pagka ang pinag-uusapan po ay tulog, eh physical na tulog ang ating iniisip. Yung po tayo natutulog sa gabi para tayo magpahinga, kumisan, ugali po ng Kastila na ipinamana po sa atin. Yung tinatawag na siesta, tayo po natutulog sa pagkatapos ng malanghalian. Yun po yung ugali ng mga Kastila po yan na inilipat po sa atin. Yun po usually ang pumapasok sa ating kaisipan, yung natural na pagtulog, sleeping. Yun po yung natural na bahagi ng tao. Yun po ay disenyo ng Diyos. Ano ba itong tinatawag na tulog? What is sleep? Kaya po. Ang tulog po ay natural na dumarating sa atin. Hindi natin iniimbento yan. Basta pagdating ng gabi, talagang ikay matutulog. Kung ikay normal pa rin ang iyong pagtulog. Hindi ka pa naabuso ng mga gadget na hindi ka natutulog. Pero kung normal pagtulog, biglang darating yan. It's a naturally recurring. Ito yung natural na nangyayari. Ito po yung kalagayan ng isang tao na kung saan halos wala siyang alam sa nangyayari. It's a reduced or absent of consciousness. Wala kang alam sa nangyayari. Basta ikaw ay flat. Wala kang alam. Ang iyong mga pakiramdam ay parang suspended at ikay walang ginagawa. Basta ka lang nakahiga. Lahat ng iyong mga voluntary muscles, paggalaw ng kamay, paa, mata, pagsasalita, wala niya lahat siya. Basta ikaw lang ka nakahiga at ikaw humihinga, yun lang natutulog. Siyempre, kahit na patayin mo siya sa kalagayan, wala siyang alam. Maliban lang pag nasaksak na siya at naramdaman yung sakit, o binaril mo. Pero otherwise, wala siyang alam. Yun ang makikita natin sa ibig sabihin ng tulog. Alam po niyo, dito natin makikita ang lubusang karunungan ng Diyos. Kalahati ng ating araw, tayo po ay nagtatrabaho. Ginagawa natin ang dapat nating gawin. At kalahati ng ating araw, binubuo po ng kadiliman, ito'y ginagawad sa pagpapahinga. Napakahalaga po niyan. Ang pagtulog po ay isang mahalagang bahagi ng ating araw. Kasi dito po pag natutulog tayo, ito lang po ang pagkakataon ng ating katawan, ng ating kaisipan, ay nagpapahinga. At yun nalalaman po ninyo na pagka tayo po may sakit, may sugat sa katawan, kapag natutulog tayo, doon po ginagawa ng katawan ang pag-aayos o pagre-repair sa ating mga sugat. At ito rin po ang pagkakataon na panahon na gumagaling tayo sa sakit. Kaya pag may sakit po tayo sa ospital, kaya dinadala tayo sa ospital, hindi lamang para mabigyan ng gamot, kundi para magpahinga rin. Kasi yun ang mahalagang ang pagtulog para gawin ng katawan ang pagre-repair sa kanyang sarili. Actually, ang katawan, meron sariling paraan yan na ayusin yung sarili niya. O kaya, kung tayo po may sakit, meron siyang paraan para ayusin niya yun. Kaya lang, ang gamot ay tumutulong doon. Pero kailangan pa rin tayo matulog. So, yun po ay isang binigay sa atin ng Diyos. Upang ito po ay time to relax and to rest. Ito ay panahon ng pagpapahinga na hindi lamang ng ating katawan, kundi ng ating kaisipan. Actually, sa aking kaisipan, ang mga panaginip ay release ng stress yan. They-release the stress na ating nararamdaman nung tayo po ay conscious, nung tayo gising. At dahil wala tayong ginagawa, tayo nakahiga, ang katawan ay nagpapahinga. So, yun po yung napakahalaga, di ba? Kung isipin natin, mahalaga po yung tulog. Kaya po yung mga tao noong unang panahon, gawa lang wala lamang TV, radyo lang, maaga sila natutulog. Mahaba ang buhay nila kasi maraming pagkakataon ng kailang katawan ay makapagpahinga, pati kailang kaisipan. So, mahaba ang buhay nila. Napapansin po natin sa panahon natin ngayon, nababawas po ang oras ng ating pagpapahinga sa pagtulog. Gawa lang maraming bagay.
Minsan sa trabaho, mayroon na pong panggabing trabaho ngayon. Iba, may mga tao doon, yung mga call center, yung gano'n. Kaya yung iba, addict sa gadget, hindi sila natutulog sa oras. Kaya umiiksing mga buhay natin. Walang sapat na pahinga ang ating katawan, ang ating kaisipan. Pero maliban po sa natural na tulog na ating binanggit, sa pag binabasa po natin ng Biblia, maraming klaseng tulog. Yan ang pinag-uusapan rito yung knockout sa boxing, hindi po. Maraming klaseng tulog sa Biblia, at least 4 ang makikita natin. Number 1, sinabi natin kanina, the sleep of rest. Yun ang natural na tulog na kailangan natin gawin para sa ating katawan at ating kaisipan. At meron din tulog ng katamaran, the sleep of laziness. Meron din pong gano'n. Merong sleep of sin o tulog ng kasalanan. At ang pinakauli, the sleep of death, ang tulog ng kamatayan. Sipin mo lang, akala natin silang ang ng tulog. Yung pong aram nating tulog sa gabi. O kaya minsan yung sa boxing, knockout, kaya natulog siya kanya. Pero sa Biblia, 4 ang makikita nating uri ng pagtulog. Pagtingin po ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya po ang ating paksa, are you sleeping? Ang ibig sabihin sa 4 na paraan ang ating katanungan sa pagtulog. Number 1, the sleep of rest. Mahalaga po ito. Talagang kailangan tayong matulog. Mababasa din po natin ito sa Biblia. Tignan niyo, dito po sa Matthew. Dito po sa Matthew chapter 26 verse 45. Naalala po niyo yung mga alagad na sinama ng ating Panginoon sa Garden of Gethsemane. Dahil sila ay pagod na pagod sa araw na yun dahil po sa maraming pangyayari na kanilang ginawa sa araw na yon, sila po ay pagod na pagod. Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew 26, English na lang po. Then he came to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Sa Matthew 26 verse 45, dito po sa ating Tagalog, tingnan po na sa chapter 25 sa Tagalog. Ito po. Dito po sa verse 45 sa Tagalog po. 26 pala. 26 verse 45. Ligaw po tayo. 26 verse 45. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos lumapit siya sa mga lagad at sinabi sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit ang oras. At ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. So ito po makita natin, dahil sila ay pagod na pagod, kailangan nila magpahinga, sila po inaantok. So sa dahilan kung bakit minsan tayo po inaantok, dahil tayo po pagod at kulang tayo ng pahinga. Kaya minsan, sa gitna po ng araw, tayo inaantok. Ibig sabihin, kulang tayo ng pahinga, kulang po tayo ng tulog. Dito rin po sa unang Thessalonica, binabanggit din po ni Pablo itong klaseng pagtulog na ito sa gabi. So tingnan po ninyo, ang normal na tulog, nagpapagpapahinga ay sa gabi. Kaya lang kung ang trabaho po natin ay call center, matutulog ka sa umaga. Talagang galong kasi iba yung paraan ng inyong pagtrabaho. Sabi rito, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Pero ang punto po natin doon ay yung unang bahagi, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi. Kanya. Pansinin po natin, iba yung pahinga ng tulog sa gabi sa tulog sa araw. Magkaiba sila. Mas nakapagpapahinga tayo pag natutulog tayo sa gabi. Di ba?
Dito po sa New King James, for those who sleep, sleep at night, and those who get drunk and are drunk at night. So yung mga naglalasing, hindi natutulog yan kasi naglalasing sila, matutulog na lang yan pag nalasing. Pero yung pagpapahinga sa tulog, natutulog tayo pagkagabi. Yun po ay talagang disenyo ng ating pahinga ng ating katawan at ng ating kaisipan. Mamaya po ibibigyan po natin ng din ang mga bagay na yan. Dito po sa Ecclesiastes, sa Old Testament, dito po sabi nila, pagka ikay mayaman, ikaw may mapalad, siguro. Pero dito po sa sinabi ni Solomon sa chapter 5, dito sa verse 12, ang tulog daw po lang isang mahirap ay mas masarap kaysa tulog ng mayaman. Kasi paniwala kayo, basahin natin. Masarap ang tulog ng magagawa. Kumakain man siya ng kaunti o marami. Ngunit ang pagpapakasama ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. The sleep of a laboring man is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of the rich will not permit him to sleep. Bakit? Ay iniisip niya kayamanan niya, baka magnakawan sila, o kaya iniisip niya kung paano siya kikita sa kanyang business. Hindi siya makakatulog ng katulad ng isang ordinaryong tao. Kaya kumain siya ng konti, marami ka ni Solomon, ang kanyang pagpapahinga sa gabi ay matamis, masarap kanya. Wala siyang iniisip eh. Kaya sabi niyo, masarap ang tulog ng manggagawa. Wala siyang isipin na pagnanakawan siya o naman. Wala naman sila nanakawin sa kanya. Di ba? Pero at sa ang punto po rito, sinasabi ng Biblia na mayroong katotohanan na talagang ang tao po'y natutulog sa gabi. At ito po'y talagang disenyo na ibinigay ng Diyos sa bawat tao para sa tayo po ay makapagpahinga. Alam po ba niyo, pag tayo po'y kulang sa tulog o patuloy tayong kulang sa tulog, may mga taong ganoon. Patuloy silang kulang sa tulog. Ano po bang epekto pag kulang tayo sa tulog? At tayo po ay pagod. We experience fatigue. Dahil wala tayong pahinga. Siyempre, ang purpose nga ng pagtulog, pag magpahinga eh. So pag hindi ka natutulog sa gabi, anong asama mo sa umaga? Ikaw ay pagod. Secondly, ganun din po yung mga hindi ganong yung may problema sa paghinga, yung mga naghihilik, may tinatawag sila sleep apnea. Hindi sila lubusan nakakakuha ng oxygen sa kailang paghinga, pagtulog sila. Paggising sa umaga, pagod din sila. Bakit? Hindi sila nakapagpahinga. Lalo na kung hindi tayo nakakatulog. At dahil kung kulang po tayo sa tulog, yun yung magbubunga ng tayo po inaantok sa araw. Gustong ma-recover ng ating katawan yung kapahinga na hindi nakuha. At tayo po'y clumsy. Hindi tayo normal ang ating pagkilos. Clumsy. O kaya hindi normal ang ating pag-iisip dahil nga kulang tayo sa tulog. O kaya either na ikaw'y mangangayayat o ikaw'y tataba. Lack of sleep may cause weight gain. Bakit? Pag hindi ka natutulog, anong gagawin mo? Usually, kumakain ka. Lalo na ngayon, may TV. Manonood ka ng TV. Manonood ka ng TV, kumakain ka. Nangyari sa'yo, tataba ka. Pero kung halimbawa, hindi ka kumakain, at hindi ka rin natutulog pa, pwede ka naman. So, yun po isang problema talaga pag wala tayong tubig, ay wala tayong tulog. It affects adversely the brain and the cognitive function, yung ikaw makapag-isip, gawin mo dapat mong gawin, mag-analyze, sa mga bagay na yung ginagawa. Kung hindi mo magagawa yan pag kulang sa tulog. Halimbawa, ikaw po ay chess player. Alam po ba niyo, pag chess player ka, kailangan you are physically fit. At ikaw ay relax at ikaw ay nakapagpahinga. Pag hindi ka nakatulog bago lalaban, ay matatalo ka, hindi ka makapag-iisip. So, yun po ang epekto ng walang tulog. Ang isang possible side effect ng walang patuloy na wala kang pahinga sa tulog ay kamatayan. Bakit? Pag hindi tayo nakakatulog ng maayos, ang ating immune system ay ihina. Pag humina po ang ating immune system, dadalawin tayo ng sakit. Pagka tayo po pala hindi nakakatulog ng meron tayong chronic sleeplessness, ang bilang po ng ating white blood cells ay bumababa. Ang ibig sabihin niya, ang ating panlaban sa sakit ay bumababa rin.
Kasi ang mga ating white blood cells ang lumalaban sa bacteria, virus, lahat ng mga sakit na pumapasok sa katawan, yan ang lumalaban. Pag wala tayong tulog, hindi dumadami yan. Magbabawas. So yung effectivity ng mga natitirang white blood cells ay bababa rin. Kaya tayo po ay posibleng mamamatay sa sakit. At maliban pa dun sa ikay masisira ang ulo mo. Dahil hindi ka nakakatulog eh. Ang tendency po ng tao hindi nakakatulog ay nag-iisip siya. So ikay na-stress. Eventually, it will result in nervous breakdown. Dahil hindi nagpapahinga yung isip sa ang yung utak sa kakaisip o yung isip mo sa kakaisip. By the way, ang utak at ang isip magkaiba yan. Ang utak yan ang physical part, yun ang brain na kinokontrol niya ang ating bodily function. Ang mind, hindi physical ang mind. It's not a physical thing. Ito ay bahagi ng ating panloob na pagkatao. Yan ang function ng ating pag-iisip. Na tayo nakapag-iisip. At ang pangalawang tulog ay ang sleep of laziness. Katamaran. Tulog ng tulog. Kasalanan po yan, tutusin eh. Tingnan po yan sa Proverbs chapter 6, 9, and verse 9 and 10. How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Sa Proverbs chapter 6, 9 to 10, ito po yung tulog ng katamaran. Sa mga sa Tagalog. Ito po yung nasa Biblia. Ano po? Ibig sabihin, binabasa lang po natin. Alala po tayong hanggang kailan kahiga riyan o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunting pagtulog, kaunting pag-idlip, kaunting paghahalagkip ng mga kamay upang makapahingalay kanya. Yan ang larawan ng isang taong tutulog dahil siya tamad. Ako po, mula nung ako po ay nakapag-asawa, hindi na ako natulog ng mahaba. Palaging maaga nagigising. Lalo nung magkakanak ka, papasok sa eskwelahan, ayusin mo yan, tutulong ka sa pag-ayos ng mga bagay na kailangan nila, kaya ihatid mo sila sa eskwelahan, yung maaga ka magigising. Hanggang kahit ngayon po, dito sa COVID-19, yung iba na walang trabaho, hindi sila agad nagigising. Pero agad ako nagigising, lalo na pag mayroong schedule si Tabi, natin ko sa ospital na walang mode of transportation during the COVID quarantine. Di ba? Kaya medyo meron na. Baka next week, hindi ko lang siya hati. Pag meron ng jeep na public transport. So hindi mo lang pagkakataon ng mahabang tulog. Sa akin, ang mahabang tulog is a luxury. Pag halimbawa, walang pasok si Tabi, magigising ko, alas 5 ng umaga, yun ay late wake up na yun. Pag may pasok siya, alas 4 ng umaga. Pag alas 5 ng umaga ko nagising, ano na yun, ayos na ako na. Pagkagising po kasi, usually exercise siya, lalakad. Tapos lilinisin ng paligid. Yan ang trabaho sa amin dito. Ngayon makikita natin, umaga magigising ko. Tapos, either na mga bagay na gawin mo sa bahay at magsisimula ka na magbasa ng Biblia. So makikita natin yung kahabaan ng tulog sa akin is a luxury. Dito po sa Proverbs 19 verse 15, basahin po natin. Bakit kawikaan? Ito po ay isang aklat ng karunungan na dapat nating na makakatulong po sa ating araw-araw pamumuhay. Ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na may himbing. Ang taong tamad, gutom ay daranasin. Totoo yun. Kasi buhat na nagkasala ng ating mga magulang sa alaman ng Eden, ang pagtatrabaho ay kakasama na sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya naghahanap buhay tayo eh. Tama po yung salitang naghahanap buhay. You are looking for your life. Dahil kung hindi ka magtatrabaho, ikaw ay mamamatay. Kaya nga po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang ayaw magtrabaho, ayaw hindi naman kumain. So yan ang trabaho natin. We have to work in order to live. Dito po sa Proverbs, Proverbs chapter 20, verse 13. Okay, puro Proverbs po ito eh. Ito pong aklat na ito ay aklat po ng karunungan na malaking tulong sa ating
araw-araw na pamumuhay. Huwag mong ibigin ang pagtulog. Baka humantong ka sa kahirapan. Imulat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. In other words, dito po sa English, do not love sleep, lest you come to poverty. Open your eyes and you will be satisfied with bread. Ang ibig sabihin ng open your eyes, magising ka kanya. At ikaw magtrabaho. At meron kang kakainin kanya. So in other words, sa lahat siguro ng tulog dito, ito ang mayroon pang isa. Ito ang pangalawang masama. Sapagkat ang bagay na ito ay kasalanan sa Diyos. Tingnan po nyo. So pagka tayo po ay hindi nagtatrabaho, syempre, ano mangyayari sa atin? Kung tayo po ay tamad at makikipagtrabaho tayo, tamad tayo, then you'll be fired. Hindi ka magtatagal sa trabaho, siyempre. O kaya, ikay mapupuno ng utang. Ngayon, siyempre, wala kang kinikita. Araw-araw, kumakain ka, may gastos ka, anong gagawin mo? Naisipin po natin sa ating normal na buhay, gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng tubig, kumakain ka, saan mo kukunin yun? Wala kang trabaho. O siyempre, magkakautang-utang ka kung tayo po ay palagi nilaman na tutulog at katutulog ng katamaran, kaya po natin. Tignan po ninyo yung langgam. Ang langgam po ay napakaliit na nilalang. Siguro, yung pinakamalaking langgam, wala pang 1 inch, ang pinakamalaking langgam eh. Sa aming Kapampangan, tawag namin dyan, antik. Yung antik na pula at antik na itim. Yung pula, ang delikado yun. Pag kinagat ka no, talagang masakit yun. Yung langgam po sa mga Bisaya, alam po ni Brother Timmy yan, langgam sa Bisaya, ibon eh. Langgam, ibon eh. Pag may Tagalog at sa Cebuano, sabi, may langgam kanya. Ang Tagalog titingin sa baba, yung Bisaya titingin sa taas. Pero yung langgam pinag-uusapan natin, gumagapang, hindi lumilipad. Dito po sa Proverbs na naman. Tingnan nyo. Sabi ko nga sa inyo, Proverbs po ay isang aklat ng karunungan na pwede natin gamitin sa araw-araw kahit pa sa pagpapalaki sa ating mga anak. Ito, pwede natin ituro ito sa ating mga anak eh. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo kanya mga lakad at ikay magpakapantas. Na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tagaraw at tinitipon ng kanyang pagkain sa anihan. Hanggang kailan kahiga rin o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkatulog? Kaunting pagtulog kanya, kaunting pag-idlip, kaunting paghalap-kip-kip, naman kamayo pang magpahingalay. So ito pong langgam, alaman pong itong isip eh. Alamang isip itong langgam. Pero ang makikita mo sa langgam, hindi sila humihinto. Ako, dami ko nakikita langgam din sa bahay na. Bumili ko ng bago. Ito yung makita ko, ni-spray ko, hindi parang naubos eh. Araw-araw sila yung makikita, nakaline sila mula sa source ng pagkain nila, dinadala doon sa tahanan nila. Araw-araw yun. Hanggang sa gabi. Wala naman pong isip yan. Wala nga silang pinuno dyan. Pero by instinct, napakasipag na mga langgam. Pagka sa ulan, wala ka na makikita langgam na gumagala. Bakit? Sitig-pretty na sila. Meron silang pagkain. Nandun na sila sa kanilang tahanan. Yan lang langgam. Yan langgam po, ilarawan ng kasipagan. Araw-araw talaga gumagalaw yan. Yan ay ilarawan din ng karunungan. Nalalaman nila, pagdating ng tagulan, dahil sila ay maliliit na nilalang lang, pwede silang tangayin ng tubig, ng ulan. Wala silang pag-asa ron. Kaya pagka tagaraw, talagang galaw lang galaw yan. Naahanap ang kanilang pagkain kahit saan. So, hindi sila nagugutom. So, itong sleep of laziness, yun po'y kasalanan. Hindi tayo pinagbabawalan Diyos na matulog. Okay. Para makapagpahinga tayo. But then, pagdating ng umaga, you have to work. You have to do something para tayo mabuhay. That's the way of life. So, abang tayo nasa mundong ito. Minsan, doon nung nakatira pa kami sa Tarlac, yung tindahan na kung saan ako bibili ng ulam namin, kasi marunong magluto yun. Sabi niya, pagod na ako ganyan. Araw-araw ganyan. Napapagod ako. May sabi ko,
May solusyon dyan para hindi ka na magreklamo sa papagod ka sa araw-araw. Ano yung kanya? Pumunta ka sa sementeryo. Sumama ka na doon sa magpapahinga doon ka. Nagalit siya eh. The moral lesson of the story is, habang buhay po tayo, di tayo nagpapahinga sa paghahanap buhay. So, you cannot afford to be lazy pag tayo po'y nabubuhay. Ang pangatlong uri po ng pagtulog ay yung pagtulog ng kasalanan. The sleep of sin. Sabihin, pag nagkakasala tayo po'y para bagang natutulog. Para baga tayong natutulog. It's a figurative kind of a sleep. Pag tayo po ay nagkakasala, natutulog ang ating kaisipan. Hindi gumagana ang ating kaisipan. Na para bang ikay natutulog. Dahil pag tayo natutulog, hindi rin gumagana ang ating kaisipan. Di ba? Tulog eh. So nagkakasala tayo rin ang ating kaisipan na hindi gumagana. Kaya pag nagkasala ang isang tao, wag mo nang tanungin bakit siya nagkasala. Bakit mo ginawa yung kanya? Kahit siya hindi niya alam ang dahilan. Dahil wala siya sa kanyang katinuan. Nabura ng kanyang katinuan ng pagkatukso niya. Kaya hindi siya nag-iisip. That's why ang pagkakasala ay para bagay kinatutulog kanya. Dito po sa bunta kayo tayo sa Ephesians chapter 5. Dito po sa chapter 5, dito po sa verse 14. Ano po? Ephesians chapter 5, verse 14. Kanya. Ito po ang ating matutunghayan sa ating wika. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Therefore he says, awake you who sleep. Arise from the dead, and Christ will give you light. Ito po, puro po ito di literal eh. Hindi po ito literal na patay. Arise from the dead, kanya, ang mga patay sa kasalanan, ang ibig sabihin. Ika'y magising mula sa mga patay sa kasalanan kanya. At ibibigyan ka ng Diyos, Kristo ng kaliwanagan. Nalala po natin yung prodigal son, at nang bumalik siya sa kanyang katinuan kanya. Nung nagising siya sa katotohanan kanya, na kanyang ginawa, na nilustay niya kayamanan ng kanyang may kasalanan sa Diyos at sa kanyang ama. Doon siya nagsimula magsisi. So habang tayo tulog sa ang ating kaisipan dahil tayo nabubulit sa pagkakasala, para tayong tulog, hindi tayo nag-iisip. Kaya sabi rito, awake, you will sleep. Kanya. Hindi po literal ito natutulog. Siya'y tulog sa kasalanan. Siya'y tulog sa pagkalugmok niya sa tukso. Hindi siya nag-iisip kanya. Dito po sa Romans chapter 13, verse 11. Basahin po natin. Romans 13, verse 11. So in other words, bago natin basahin ito, inilalarang po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, verse 14. Ngayon, yan ang nangyayari sa atin pagka tayo nagpapatuloy sa ating pagkakasala. Para tayo natutulog. Hindi gumagana ang ating kaisipan. Tayo ay para nabubulagan. Gano'n. Magising ka nga niya. In other words, bumalik ka sa iyong katinuan. Gamitin mong isip mo, ibig sabihin. Umalis ka sa kalagayan mong yan. So dito po sa Romans 13 verse 11. Bukod dito, alam niyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit sa atin ang kaligtasan kaysa anong tayo sumampalataya ng una. Ito po yung mga Kristiyano, obviously nagkakasala. Sabi niya, and do this knowing the time that now it is the high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Sabihin, kung tayo po ay nagkakasala, isipin mo kanya, ngayon, mas malapit ka na sa kaligtasan kaysa anong ikaw ay nabautismuhan. Dahil at least, kung ikaw'y tumatagal na sa iyong pagiging Kristiyano, nararagdagan ng iyong pananampalataya. Lumalapit ka na sa iyong kaligtasan kanya. At gagawin mo na kayo magkakasala kanya, magising ka kanya. Panahula pa kayo magising sa iyong pagkakatulog kanya.
At yun po'y pinaliwanag niya doon sa uling bahagi ng talata kanya. Sapagkat ngayon, kulang po yung Tagalog, ano? Pero sa English kanya, the night is far spent, the day is at hand, therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Kung tayo Kristiyano, tanggalin natin kanya lahat ng gawa ng kadiliman o pagkakasala. At ilagay natin sa ating sarili ang pamumuhay sa liwanag o pamumuhay sa kasalanan kanya. So dito po ang pag tayo nagkakasala, para baga tayong natutulog kanya. Hindi gumagana ang ating kaisipan. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 5 to 6. Maalala po natin ang sa gabi madilim. Hindi ba halos lahat ng kasamaan ay nangyayari pag gabi? Gabi nagnanakaw. Ngayon yung dito po sa amin, dito sa Angeles City, mayroon tinatawag na anong tawag doon? Nakalimutan ko na eh. Walking street, kanya, walking street. Dito po sa walking street na ito, naglalakad yung mga kalalaki paggabi doon sa mga lugar ng mga babae. Gabi rin ginagawa yan. Doon gabi nakakabulag yung mga babae sa mga lalaki na bubulakan din. So lahat ng mga halos lahat ng kasalanan ginagawa pagkagabi kanya. So minsan ang gabi, ang kadiliman ay isang larawan ng kasalanan. Dito po sa 1 Thessalonians, naipat po tayo. 1 Thessalonians chapter 5, verses 5 to 6. Sinasabi dito, tayo po ay anak ng araw o liwanag kanya. Hindi ko lang po dito. Sapagkat yung lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, hindi ng kadiliman man. Kaya huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Tignan yung contrast. Sabi po na sa King James. You are all sons of light and sons of the day. Alam po natin na nagsulat ay isang Hudyo, di ba? Sapagkat ito ay parallelism. You are sons of the light and sons of the day. Pareho lang kahulugan, no? We are not of the night nor of darkness. Parallelism na naman. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Hindi po ito tulog ng gabi, hindi. Ito yung tulog ng hindi natin gagamit ang ating kaisipan dahil sa kasalanan. Pag tayo po ay anak ng liwanag, tayo lumalakad sa katotohanan. Ginagamit natin ang ating kaisipan at katinuan para maglingkod sa Diyos. Pero pag nagkasala tayo, hindi natin ginagamit ang ating katinuan. Kaya dito sinabi niya, huwag tayong matulog kanya. Kundi tayo ay watch kanya. Watch. Tingnan po na ang translation sa Tagalog. Tayo manatiling handa at magpakatino and be sober. Ang sober, ang literal na kahulugan ng salitang sober sa Grego ay free from the influence of intoxicants. So pag ikaw ay malaya sa impluensya ng nakakalasing, matino ang iyong kaisipan. Kaya ikay pwede maghanda dahil matino ang iyong kaisipan. Parang ito yung larawan ng digmaan, you watch. Titignan mo kung may dumarating na kalaban at pag dumating kalaban, gamitin mo yung kaisipan. Ganyan. Ang larawan po na tayo po ay hindi anak ng kadiliman, in other words, hindi tayo anak ng kasalanan. We do not walk in darkness. Paano po ba tayo nagkakasala? Dito po sa James, chapter 1, 13 to 16, ano po? Tingnan na po natin. Dito po sa James, chapter 1. Nandito po proseso kung paano po tayo nagkakasala. Ito'y nangyayari sa ating kaisipan. Kaya nga po, pag ang tao po ay matatag ang pananampalataya niya, in other words, ginagamit niya ang kanyang kaisipan, medyo malalayo siya sa tukso at magkakasala. Dito po, huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sino man. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya'y nahila at naakit nito. Kapag ang pagnanasang yun ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid.
So, anong nangyayari pag tayo nagkakasala? Kasalanan po yung nagsisimula pag tayo nahihila ng tukso. Nagsisimula na noon. Hindi pa nagkasala noon eh. Pero ikay napupunta na sa tukso kanya. Pag ikay nahulog sa tukso at ginawa mo na yon, ito'y nagdudulot ng pagkakasala. At makikita natin, pag nagkasala tayo, usually, tayo magpapatuloy sa pagkakasala, ano nangyayari sa atin? Natulog ka na. You have fallen asleep. Nadaya ka na. Na hindi mo ginagamit ang inyong kaisipan. Kaya sabi ni Santiago, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ganyan. Kasi ang karakteristik po ng anumang klaseng kasalanan, kay sugal yan, kay yung pangalan niya, kay sigarilyo man yan, o anumang kasalanan naman yan, ang kaligayahan yan, kung matatawag natin kaligayahan, ay panandalian lang. Pero ang kapalit naman yan ay mahabang bunga. Bisa ang bunga nun, o consequence ng ginawa mong kasalanan, ay ito'y hindi mamubura habang ikay buhay. Bawa, kung ikay nagkanak sa labas, yun ay hindi mo nang bubura hanggang kay buhay. So, ito po makikita natin, yan ang dahilan bakit tayo nagkakasala. It's a temporary loss of your mind. It's a temporary sanity. Hindi mo ginagamit ang kaisipan. Kaya ikaw ay nagkakasala. Ikay natutulog. Dahil hindi mo ginagamit ang iyong kaisipan. The sleep of sin. So, ang kasalanan, pag tayo po'y nagsisi, tayo po'y nagising na mula sa ating pagkakatulog. Pag nagkasala tayo, tapos nagsisi tayo, nagising na tayo sa ating pagkakamali. Kaya sabi ng mga iba, hindi, nagbago na ako kanya. Nagising na ako kanya. Ano ibig sabihin? Iniwan ko na yan kanya. Nakita ko na ang bunga yan, di makanta kanya. Nagising na ako dyan kanya. Hindi ko nagagawin yan. Nagsisi na siya. Ibig sabihin, nagbalik na siya sa kanyang katinuan. Yun. Yung prodigal son nga, di ba nagbalik sa katinuan? At ginawa niya nararapat dahil nagbalik ka kanyang katinuan. Nagising siya sa kanyang pagkakatulog. Nagising siya sa katotohanan. At ang pinakahuli, the sleep of death. Meron ito po ang nababanggit po sa Biblia ito. Basahin po natin sa Psalm. Dito po sa 13 Psalm. Dito po sa 3 talata. Nababasa po ito. The sleep of death. Ganyan. Literally. Dito sa 13. 13 awit. Dito po sa 3 talata. Ganyan. O Panginoong kong Diyos, bigyang pansin at sagutin mo ako. Ang aking mga matay paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako kanya. Dito po sa English. Consider and hear me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Kasi paliwalagan mo ako, Diyos, kanya, baka ako mamatay. Yun ang ibig sabihin, nagsumulat na ito sa awit na ito. Magkikita natin sa maraming bahagi sa Bagong Tipan, kahit tayo, pag nakita tayo ng patay, natulog, parang natutulog siya, di ba? Larawan siya na natutulog. Wala na siyang alam. Pero ito'y permanenteng tulog. Kaya po ang salitang tulog, marami, pag natulog ka na kanya, ay tumisan tumutukoy sa kamatayan. Kaya yung larawan po ng tulog, tumisan ito'y tumutukoy sa kamatayan. Halimbawa si Abraham, actually si David to, si Abraham. Si David, yun po sa pangalang Samuel, chapter 7 verse 12, ano basahin natin? Ito po si David. Sa 2 Samuel, chapter 7 verse 12, sabi rito, kapag ang iyong mga araw ay naganap na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, anong ibig sabihin no? Pag matagal ka ng patay kanya, na ibig sabihin, nakasama mo na yung mga ninuno mo. Ano ba nangyari sa mga ninuno ni David? Patay na rin sila. So patay ka na rin katulad ng iyong mga ninuno. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pero ang larawan, pag ikay matutulog na kanya.
It symbolizes death, kamatayan. Dito po sa Daniel, kanina mga Amerikano, Daniel chapter 12 verse 2. Ito po ang ating makikita. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, at ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahiyan at walang hanggang paghamak. Ito po ay sa buhay, pagkabuhay na maguli. Ito yung panahon ng katapusan, di ba? Sabi rito, marami sa mga natutulog sa alabok, maraming sa mga patay, kanya, ibig sabihin. Dito po sa Acts chapter 7, nung pinagbabato po si Stephen, o si Esteban. Nakakalito po yan, Stephen, kaya ng iba. Sabi ng iba, Stephen, kami ng iba. Dahil pag tinignan po niyo yung etymology ng Stephen, ito isang form ng Stephen. Steve, ganun din yan. Dito po sa Acts 7, dito po sa verse 16, nung pinagbabato po si Esteban dahil napagalit niya yung mga Hudyo, sinabi niya sa verse 2, kayong matitigas ang ulo at dito niyang puso't mga tainga. Kayo lagi sumasalungat sa Espiritu Santo kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, gayon din ang ginagawa ninyo kanya. Alin sa mga propeta hindi inusig ng inyong mga ninuno. Kanilang pinatay ang mga nagpapakayag ng una tungkol sa pagdating ng matuwid, at ngayon kayo naging kanya mga tagapagkanulo at mamamatay tao kanya. Nagalit sila, pinagbabato nila dahil sa verse 54, na marinig nila mga bagay nito, sila ay nagalit at nangalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban kanya. Sa verse 60, sa verse 59, habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang Espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan nito, at pagkasabi niya nito ay namatay siya. Pero sa English, mga kapatid, after he said, he slept kanya. Sabi siya ay natulog. Ibig sabihin, in other words, siya po ay namatay na. Ginag ko lang po sa aking New King James. Dito po sa malaking Biblia. Maganda rin po pag ikay may salamin, 4 ang mata, medyo lumiliwalag na nakikita, di katulad pag wala ka salamin. Naku, dahil mong hindi nakikita. Sabi dito, then he knelt down and cried with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Yun sa English. Sa Tagalog, diniretso niya. At pagkatapos ito ay namatay sa kanya. Si Lazarus. Ito po si Lazarus. Kanya, Lazarus, come forth. Nung nabasa ko po yun, naalala ko po yung cartoons nung kami maliit, yung Spy Shadow kanya. Spy Shadow, come forth. Kanya. Naalala ko po yun. Eh, siyempre, nung tayo maliliit, eh, nakikinood lang tayo ng TV. Sabi din sa 11, pagkatapos ito, sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin. Saan ibig sabihin ng Panginoon? Tutulog ba talaga si Lazarus? Hindi. Patay na siya. At yung sabihin na gigisingin niya, bubuhay niya maguli. Sabihin. So, dito po makita, kaya po ang larawan ng kamatayan, umisa, natulog na siya kanya. Ibig sabihin, namatay na siya. Dahil larawan po ng isang taong namatay ay larawan ng taong natutulog. Pag tayo po physically death, that means it is the cessation of our earthly existence. Sabihin, patay na tayo sa mundo. Actually, pag namatay tayo, hindi ka na mamamatay talaga eh. Yung katawan mo lang mamamatay. Pero kayo pupunta sa Hades. You still exist as a spirit. Pero physically speaking, your physical life has ceased. Wala na tayong connection sa lupang ito. We have lost all our connection sa mundong ito. We are not part of this earth anymore. Dito po sa Ecclesiastes, chapter 9, sabi po natin sa ating wika, Ecclesiastes, sabi ng iba, Ecclesiastes kanya, sa Tagalog, Ecclesiastes, sa English, Ecclesiastes kanya. Hirap po talaga yung wika English eh, kaya confused. Iba-iba po ang paraan nila ng kanilang pagbibigkas. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala
sapagkat ang alaala nila nakalimutan na ang kailang pag-ibig, ang pagkapuot at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yung mga, those who are physically dead are no longer connected with those who are living. Kaya nga po, pag tayo po ay patay na, inaalis na rin ang ating pangalan sa listahan ng mga mamamayan. Hindi ka nakasama sa mga mamamayan. You're already dead. Yung property mo, ililipat sa asawa mo, kung may asawa ka pa, o sa iyong mga anak, kung wala ka ng asawa. O sa iyong pinakamalapit na kamag-anak, kung wala kang mga anak, na tagapagmana. Because you are no longer considered a part of the living. Kaya nga pagka sa Romans chapter 7 verse 2, pag namatay ang asawa mo, pag ang babae po, abang siya buhay, nakisama sa ibang lalaki, tatawagin siya mga ano niya. Pero pag patay ng asawa niya, kahit siya makisama sa ibang lalaki, hindi na siya tatawagin mga ano niya. Bakit? Wala na siyang asawa. Patay na ang asawa niya. Sa Lucas chapter 16, 19 to 31, ito po, basahin natin. Ito po magandang pag-aralan. Sa ibang mga pag-aaral po natin, babasahin po natin ito in details. Ito po in passing lang. Ito po sa 1931. Ito ang nangyayari pag tayo patay na, sasabihin ng mga saksi. Pag patay ka na, wala ka nang alam kanya. Wala ka nang alam sa nangyayari sa lupa. Totoo yun. Pero mayroon ka pa rin alam. Yung dating alam mo pa rin. Basahin natin ano. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi ng pangalan Lazaro na puno ng mga sugat na naghahangat na makakain mula sa mga nanguhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ng kanyang mga sugat. Napakababang buhay, di po ba? At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Anong kulang doon? Anong kulang doon sa talatang yun? Hindi sinabing siya nilibing, di ba? Tinapon lang siya. Dahil wala siyang pagpapalibing. Siya tinapon sa tinatal, Valley of the Sons of Hinnom. Gehenna, hindi impyerno. Kundi po sa isang bahagi sa gilid po ng Jerusalem. Ang Jerusalem po yung walled city. Sa isang bahagi noon na isang tapunan ng lahat ng mga basura, lahat ng patay na hayop, lahat ng mga patay na tao na hindi pwedeng ilibing, sinusunog sila doon. Walang nakasinabi siya inilibing. At nangyari namatay yung pulubi at siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ng mayaman at inilibing. Tingnan niyo, hindi natin napapansin yun, pero may kulang doon sa pulubi. Hindi siya inilibing. Siya tinapon. At nangyari namatay yung pulubi at siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Buhay pa rin sila, di ba? Ang pangalan ni Abraham, Abraham pa rin. Ang pangalan ni Lazaro, Lazaro pa rin. Yung mahirap pa rin. Kaya siya'y sumigaw at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. At siya'y sumigaw at sinabi, meron pa ba siyang isip? Oh, bakit pwede siyang sumigaw? Wala siyang isip. Yung mga saksi malay, di ba? Sabi rito, siya'y sumigaw at sinabi, ang mga Abraham, awa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo yung mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon inaaliw siya rin at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging nilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung gaib, ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatutungo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dako ito ng pagdurusa. Ano ang papasin natin? Ang mga matay may isip. Ang mga matay ay buhay pa rin. They still exist as spirits. Disembodied spirits. At they still have concern and emotion. Di ba? Nag-aalala siya para sa kanyang mga kapatid. Yung ating nakangis na relihiyong baligtad, ang mga buhay nag-aalala para sa mga patay. Wala na tayong magagawa para sa mga patay. Pero actually, mga patay nag-aalala sa mga buhay. Tulad ng sinasabi ng
talatang ito. Kahit anong ipadalangin mo sa mga patay, wala ka na magagawa sa patay. Pero ito yung patay na ito, gusto niya may magawa sa para sa kanyang mga kapatid. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, ayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham. Subalit kung ang isang mula sa mga patay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moises ng propeta, hindi rin sila mahikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Correct. Dahil anong sasabihin ni Lazaro? Yung nababasa, sinabi ni Moises at mga propeta. Kung hindi na paniniwalaan si Moises propeta, bakit na paniniwalaan si Lazaro? Di ba? Isipin ninyo kung makikita nila si Lazaro na buhay mula sa mga patay. Makikinig ba sila o tatakbo? Eh, syempre matatakot sila. Patay na yun eh. So, yun makikita natin. Dito po sa Matthew, chapter 22, verse 32, ito po usapan ng mga Saduceo at ang ating Panginoon. Sabi po natin. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Siya hindi Diyos na mga patay, kundi ng mga buhay. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. So mga patay, hindi sila patay. They are living. They exist. Sila yung umiiral bilang mga spirito sa tinatawag nating Hades. Doon pupunta ang mga namamatay. Ang tulog ng kamatayan, di natin maiwasan. It is inevitable. It is inevitable. Lahat tayo mamamatay. Sa Hebrews chapter 9, verse 27, kung paanong itinagda sa lahat ng tao mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. It is inevitable. Inevitable. Sabi, hindi natin maiwasan yan. We cannot prevent death. It will come to us. Ano lang, panapanahon lang. Kanga ni dating President, sino yun? Erap, kanya. Di ba, panapanahon lang kanya. Dito po sa John chapter 9 verse 4, ito po yung talinhaga. Gawin natin abang araw kanya. Sabihin, habang tayo buhay, gawin na natin ang kalooban ng Ama. Sapagkat dumating ang gabi, wala sino magagawa. Dumating kamatayan at wala na tayong magagawa para sa ating kaligtasan. Kung hindi tayo naging tapat nung tayo buhay. Ang pagkakaiba po ng kamatayan ng mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano, ang mga Kristiyano po, sila'y mamamatay na may pag-asa. They die with hope. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, ito sinabi ni Pablo sa isang negatibong paraan. Pero ibig sabihin, huwag tayong mag-alala sa mga Kristiyanong namatay na. Napagkat ang problema ng mga taga-Thessalonica, tandaan po natin ang katotohanan yung unti-unti lamang pinahayag. So hindi pa naipahayag sa kanila tungkol sa mangyayari sa mga patay na mga Kristiyano. Kaya ito'y pinaniwalag ng Apostle Paul. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo tungkol sa mga natutulog o yung mga namatay na upang huwag kayong malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Pag hindi tayo Kristiyano, we will die without hope. Pag Kristiyano tayo, we will die with hope. Ano yun? Titus chapter 1 verse 2, the hope of eternal life. If we are not Christians, we die without hope. Ito nga po, mga kapatid, nais na yung malaman ninyo tungkol sa mga natutulog. Ito yung mga patay na mga Kristiyano upang kayo wag malungkot. Gaya ng iba, ano yun? Yung hindi Kristiyano. Gaya ng iba na walang pag-asa. Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka pa sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, pag matay ka, kalulos-lulos ka. Wala kang aasahan. Ano nga aasahan mo? Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Hebrews chapter 10, verse 27. Ikaduha. Sabi nga po naman, mga igso mo, ikaduha. Ikalawa. Sa kapampangan, pangadwa. Hindi ko lang po sa Ilocano. Duha rin sa inyo eh. Ang kamatayan po ay pakinabang ng Kristiyano. Sabi ni Pablo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay pakinabang. Bakit? Sabi nga ni Pablo, hindi ko alam kung ano kung pipiliin kanya. Hindi ko alam kung ano aking pipiliin.
Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, hindi ko alam kung ano kong pipiliin, ngunit kung ako'y sumaka Kristo, ay lalong mabuti kanya. Dahil yun ay mas magandang kalagayan kung tayo pumamatay nang tayo na kay Kristo. Pag namatay tayo na hindi Kristiyano, it is a loss. Bakit? We will die without hope, expecting eternal punishment. Tayo asa po tayo walang hanggang kaparusa. Death is a loss if you are not a Christian. Ikatlo, talo sa Ilocano. Pangatlo sa Kapampangan. We will go to a much better place. Kung Kristiyano po tayo namatay, hindi malungkot yun. Bakit? Pupunta tayo sa isang mas magandang lugar. Dito sa Philippians chapter 1, basahin po natin. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul, ako'y nagigipit sa magkabila kanya. Basahin po natin. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis o mamatay at makasama sa Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Well, you rest from all stresses, lahat ng problema, at tayo mapupunta sa kapayapaan, di ba? Naalala po na binasa natin sa Luke chapter 16, verse 23. Nasaan yung mayaman? Siya nasa Hades na kanyang pinagdurusahan kanya. Sa lumang Tagalog, Hades ng pagdurusa. Mas maganda yung lumang Tagalog doon. A place of torment. Sa rest in peace, hindi totoo yun. Daming sinungaling na puntod ng mga tao. Lahat nakalagay, rest in peace. Halos lahat na nakalagay na rest in peace, they do not rest in peace. That is very malungkot, sad. They are not in peace, they are in torment. Doon pala nagsimula ang kanilang problema. Pag namatay tayo na hindi tayo Kristiyano. Pag tayo banal at Kristiyano at namatay tayo, ito'y mahalaga sa Panginoon. It is precious with God. Hindi siya nalulungkot pag ang Kristiyano namatay. Hindi Siya'y masaya. Hindi basahin po natin. Sa awit. Kaya tingnan, ibang punto de vista ng Diyos, ibang punto de vista ng mga tao. Pag namatay ang isang Kristiyano, malulungkot, iyak pa rin ang kanyang ang asawa niya, ang kanyang mga anak. Siyempre, physically, hindi nila makikita ang kailang mahal sa buhay. Pero ang Diyos, hindi naman siya nalulungkot pag nangyari yun. Siya'y natutuwa. Bakit? Basahin natin. 116 verse 15 ng Psalm. Mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Precious in the sight of God, the death of His saints. Sa New King James. Precious in the sight of God, the death of His saints. Pero pag hindi ka Kristiyano, ang Diyos ay nalulungkot. Bakit? Sapagkat may isang kaluluwa ang hindi niya makakasama sa langit. Ito po sa Ezekiel chapter 33 verse 11. Sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay sa bahayan ni Israel? On the other hand, pag namatay ang tao di sa Kristiyano, ang Diyos ay nalulungkot. So ito po, kung tayo po ay nakikinig ngayon, di pa tayo Kristiyano, it is the time to obey the gospel. Before it's too late. Pag namatay tayo, wala na tayong magagawa. Habang buhay tayo, habang tayo may lakas at may kaisipan, let us obey the gospel. Pag sumasampalataya at mabautismuhan, ay maliligtas. Dito po sa ating pagtatapos, meron tayong tulog ng pagpapahinga. That's good. We need that. Kailangan tayo magpahinga. Kailangan tayo matulog. 8 hours of sleep dapat. That is the least requirement. Siyempre, the more, the better. Pero meron tayong obligasyon 8 hours of sleep. Abang tumatanda tayo, the lesser sleep we'll have. Kasi sa kukunti, pwede ka na makapagpahinga sa kaunting tulog. Ganyan. Mas maaga ka na nagigising. Pagka matanda ka na, kaluskos lang, gising ka. Mababaw na tulog mo ganyan. Okay yun. We have to have that sleep.
as much as possible. Wag lang tayo sumunod dito sa pangalawang tulog. The tulog ng katamaran. The sleep of laziness. Baka 24 hours ka nang tutulog. Wag naman. Wag naman. Meron tayong dapat gawin sa araw-araw. We have to find life. Maghanap buhay tayo. Yan ang ating obligasyon habang tayo nasa lupa. With regards to our physical life. Di ba? Then, meron din tayong obligasyon towards our spiritual life. At siyempre, napag-aralan po natin ang tulog ng kasalanan. Knockout yan. Knockout ng kasalanan niya. Wag. At ang hindi natin maiwasan, the sleep of death. Sana bago dumating sa atin, yung tulog na yan, nakapaganda tayo. The sleep of rest, it's needed. Go on and sleep. Sleep of laziness, the sleep of sin, wake up. Sleep of death, it is inevitable. We have to prepare. Dahil tayo pa mamamatay, we need to prepare bago dumating ang ating kamatayan. We have to prepare for our souls bago dumating ang ating kamatayan. Kung gusto po niyo maligtas, kayo makinig sa pangalan ng Ebanghelyo. Sa Romans chapter 10 verse 17, sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kinakailangan tayong sumampalataya sa Ebanghelyo. Maliban na kayo sumampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat siyang tagapagbigay-ganti na sa Kanya'y nagsisihanap sa Hebrews chapter 11 verse 6. Kailangan po nating ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat ginagawa ang pagpapayag sapagkat ang pagpapayag ginagawa sa kaligtasan, guys, sa Romans chapter 10 verse 10. Kailangan tayo magsisi. Sa Luke chapter 13 verse 3, maliban na kayo magsipagsisi, ay mamamatay rin kayo katulad nila. At kailangan tayo mabautismo nga. Ang sumasampalataya at mabautismo na yung maliligtas. Magsisi kayo at ang bawat sa sa'yo magpabautismo sa pangalan sa Kristo para sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. And then, tayo makakapasok sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia. Kailangan natin gawin. At kung Kristiyano na tayo, kailangan tayo maging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. Revelation chapter 2, verse 10. Ito po ang ating paksa sa hapong ito. Kala ko may silang pero umabot tayo ng 1 hour 7 minutes and 34 seconds. Adela Quinto, present. Rafael Ortiz, present. Kennedy P. Gambol, watching. Edna Delfino Villamayor, listening, Brad. Arnold Dasilo, magandang hapon po sa lahat. Present po. Rachel Goto, hello, kanya. Hello din po. Timmy Templaza, mahayong hapon ng show, mahayong hapon po. Edmer de Pedro, magandang hapon, Brad, na naimbag malam, kapsat. Dito po si Vicente Kai. Magandang hapon din. Roel Arcalas. Akala ko Arcalas to, Arcalas pala. Watching from Quirino Province. JC Kusiguloy, ito po ay kaya-asawa ni Brother Rupert. Present, kanya. JC Kusiguloy, si Rupert pala. Julie Divine Albano Duterte, watching from Digos City, kanya. Grace Tagaygay, magandang hapon po, Brad, at sa lahat ng tagapakinig. Si Arnold Dasilo, kalimitan po sa mga kabataan ngayon tamad, di kagaya ng kabataan noon. May kasalanan po ba mga magulang sa ganung sitwasyon? Maaari. Kasi yung mga magulang noon, gigisingin kanila eh. Gigisingin kanila. Gising na kanya, mga na kayo, ganun gagawin ng magulang noon. Lalo na po yung mga nanay noon. Kami, pinapalo ko pag hindi ka nagising eh. Meron na naghihintay na trabaho gagawin mo. Doon po kami, meron kaming round robin eh. Kung isa, gagawin, magbubulot ka. May bunot pa noon, yung sa sahig, dahil kahoy. O pulutin mo yun. Pakikitabin mo. Yung isa, nagwawali sa baba. Yung isa, nagugas ng plato. May trabaho. Pagigising ka talaga. Eh ngayon, hindi na ginagawa ng magulang yun eh. Sabi ng mga, lalo yung mga nanay nga, sabi, pabayaan mo matulog. Bakasyon naman, kanila. Anong nangyayari sa mga bata pag gano'n? Tatamat, magiging lalaki sila tamad. Wala silang alam gawin. Lalo kung sila yung mga kababayan.
Kaya po ni Kennedy P. Ligambol, the worst case of human being is dying without hope. Yun, that is the worst case. That is the worst scenario. Pag namatay ka na hindi ka Kristiyano, mamamatay ka walang pag-asa. Isang kakilakilabot na paghihintay ng pag-uhukom. Wala po tayong mga tanong, kapatid. Siguro, sabi nga po, tatlo lang pong dahilan bakit walang tanong. Number one, maliwanag ang pagtuturo, kaya walang may tanong. Very good. Pangalawa, this is the worst. Walang malabo ang pagtuturo, walang naintindihan, so walang tatanong mo. At ikatlo, gusto nang matapos ang pangangaraw. Ano nga po si Brother John, wala siya ngayon, baka may trabaho na sila eh. May pasok na yata. Noong ako yung teacher po sa college, ang tinuturo ko po, economics at college finance, meron po kaming schedule pagtiti, 6:30 to 8. Gabi na yun. Pag nagtanong ka doon, walang tanong. Kaya gusto nang mo eh. Wala po tayong tanong mga kapatid. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus wherever I am, doing each duty in His holy name, willing to suffer affliction and loss, deeming each trial a part of my cross. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give
give thyself for me. I own no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Tayo po ay manalangin. Ama banal, kayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang inyong binibigay sa amin. Ang pinakamabuting biyaya ay bigyan nyo kami ng karapatan na kami yung maging mga anak at karapatang tawagin ka namin Ama. Ang pagpapasalamat po sa dakilang kaligtasan ay binigay sa amin ng aming Panginoon sa kanyang dakilang sakripisyo sa krus. Kaya po ay nagpapasalamat sa pagpapagin ng Espiritu Santo upang malaman namin dakila at mabuting balitang ito. Sana mo kami po ay matuto na magpahinga sa gabi upang kailangan ng aming katawan at maganda po kami sa araw ng aming kamatayan. Sana po bago dumating ang araw na yon, kami po ay nakahandang umarap sa inyo, Diyos. Iwasan po namin ang tulog ng katamaran at ang tulog ng kasalanan. Bigyan niyo kami ng katatagan na ay pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita. Naibigyan niyo kami ng kasipagan na basahin ito kung pagbulay-bulay sa araw-araw, sapagkat ito ang ilaw sa iyong pangatilawan sa iyong mga landas. Tawarin mo kami, Ama, sa iyong pagkakasala at ang mga bagay tayo may hiningi at pinagpapasalamat sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Amen. So, mamaya po, yung po mga PowerPoint, huwag kayong magkalala. Bukas ko po ipapadala kasi hindi busy lang po tayo ngayon. Bukas po, ipapadala po natin yung mga PowerPoint sa mga nagre-request po sa mga ating mga kapatid at mga tagapakinig. Medyo nagiging magulo na ngayon. Marami ng tao sa labas. Mag-ingat po tayo. Stay safe.